Poor Sarah! She lost her dad. Nakita ko si Papa. Latiguhin ang mga immoral na batang ito. Sa pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Princess Sarah, ang munting mangkukulam. Nahulog si Sarah sa malaking butas ng sirang manhole na nababalutan ng madulas na yelo. Dire-diretso siyang nalaglag sa pinakakailaliman nito. Halos magkabali-bali ang mga buto ni Sarah nang lumagapak ang katawan niya sa pinakailalim. Aray ko! Isang nakakatakot na boses ang narinig niyang nagsalita mula sa ilalim. Tu et ego unum sumus, meus esset ego tus. Ikaw at ako ay iisa. Akin ka at ako ay iyo. Sino ka? Lalong lumakas ang pag-ulan ng niyebe. Mabilis na napunan ang manhole ng makakapal na yelo. Napasigaw si Sarah. Tulong! Tulungan ninyo ako! May tao ba dyan? Naririnig niyo ba ako? Kailangan ko makalabas dito! Tulungan ninyo ako! Huh? Ano yun? Aso ba yun? Ngunit mas malakas ang alulong ng niyebe kesa sa asong narinig ni Sarah. Halos mawala na siya ng lakas sa paghingi ng saklolo. Hanggang sa... Maawa kayo sa akin! Tulungan ninyo ako! Nandito na ako! Huwag ka nang umiyak dyan! Ililigtas kita! Hoy! Bakit mo siya ililigtas? Ako magliligtas sa kanya! Akin siya! Hindi niya kayang mabuhay nang wala ako! Ah, ganun! Kung sino makapagligtas sa kanya siya! Sige! Hetong lubid! Kagatin mo! Ha? Kakagatin ko tong lubid? Oo! Para mayangat kita! Sandali! Babae ba yung narinig natin nagsalita? Peter! Peter, ikaw ba yan? Tulungan mo ako! Ay! May malaking aso dito sa tabi ko! Baka kagatin ako nito! Patrash! Kagatin mo ang lubid! Heto na ako! Hihilahin na kita! Join na ako, please! Kailangan ko nang makabalik kina Miss Minchin! Rumaragasama na ang niyebe, ay nagawa pa rin ng batang mahirap na iligtas ang aso niya.
pati na rin si Sarah. Patrash! Patrash! Saan ka ba kasi nagsusuot at nalaglag ka sa manhole? Oh, shoot! Kala ko si Dugay! Shucks! Nasaan ang aso ko si Dugay? Hoy, Sadie. Di ba ikaw si Little Lord? Opo, ako nga. Bakit po? Wala na yung aso mo. Inulutan na namin. Ano? Ulitin mo nga, mamang mababa ang pundilyo pero bakat ang utong. Ano ginawa mo sa aso nitong mukhang sosyal na prinsipe na to? Hinain ko na. Pinulutan ko. Ah, ganon ah. Etong sa'yo! Ah! Kumumpas ng napakalakas si Sarah at tumilapon papunta sa kabilang bayan ang kawawang namulutan sa aso. Sumabit ito sa sanga ng mga kahoy at namatay agad. Wow, astig! May kapangyarihan ka? Oo. Sino ba kasi kayo? Ako si Sadie, ang munting prinsipe. Ako naman si Nelo. At si Patrash. Salamat sa pagliligtas sa akin, mga tol. Tol, uto lang bang tingin mo sa akin dahil pareho tayong mukhang mahirap? Grabe ka naman mag-overthink, Nelo. Crush pa naman kita. Tapos tinawag mo akong tol. Ang lalandi nyo, ang babata nyo pa lang, ang harot nyo na ha. Baklain naman tong si Sadie. Anyway, mauna na ako. Kailangan ko pa kasing magtalop ng mga patatas. Pwede ba kami sumama ni Nelo? Ano pala ang pangalan mo? Ako si Princess Sarah. Ang munting mangkukulam. Mangkukulam ka? Kaya pala napalipad mo yung lasinggero sa kabilang bayan. Takbo na! Ganun na lang iniwan ni Sadie at Nelo si Sarah. Tinakbuhan nila ang kawawang prinsesa. Naluha na lang si Sarah. Gusto niya pa naman jowain ang isa sa mga ito pagtanda niya. Kaso, kung sinong mahal mo, siyang ayaw sa'yo. Sabi nga sa kanta. Kaya bumuntong hininga si Sarah at tinanggap na wala na siyang pwedeng maging kaibigang lalaki maliban kay Peter. Wala nang nagawa si Sarah kundi ang magmadali sa pagbalik sa Select Seminary. Nang makarating siya sa Select Seminary, naabutan ni Sarah si Becky na naghahalongkat ng pagkain sa kusina. Ngunit hindi alam ni Becky, nakatago pala sa isang banda ng kusina si Miss Molly. Tinitingnan si Becky. Ano yung ginagawa mo, Becky? Yes, Ma'am si Sarah. Nakabalik ka. Peter, saan ka galing? Sa chimenea. Naglinis ako doon habang iniintay ko ang pagbabalik mo. Kaya pala ang dumi-dumi mo, Peppa P.
Becky, nagnakaw ka na naman ng tinapay na niluto ni Miss Molly. Kapag nahuli ka, yari kang Becky ka. Papa P naman eh. Wag mo na ako syokotin. Nag-comeback picture ka ba dito para mag-propose sa akin ng Kishel? Kishel? Papa P naman eh. Huwag ka nga. Alam ko naman na Betchy Begaliwaw mo kaya. Papakasal na ba tayo? Tarantado, hindi ako pumapatol sa mga baklang kanal na may lawit. Shh! Peter, ang bibig mo. May lawit si Becky, oo, pero hindi siya baklang kanal. Ano siya? Baklang atik. Yeah. Wale, mom siya. Last mo na yon. Wala iba? Sir naman. Bakit ba ayaw mo sa kagandang flores ko, Papa P? Ayoko sa may itlog. Bakla ka. Lalaki kaya ako. Si Miss Sarah, pwede pa. Tignan mo naman si Miss Sarah. Amoy talaba na. Pero, ang ganda-ganda pa rin. Eddie, wow. Ikaw na mahilig sa seafood. Kayo na lang. Tutal, may kapenpal na naman ako eh. Yayamanin ng bagets. Penpal? Marunong ka na magsulat, Becky? Yes, moms. Kinarir ko talaga matuto magsulat. Cute kasi yung bagets. Sino ba yung kapenpal mo? Si Shetty, ang munting prinsipe. Jutay pa pero wait lang natin. Who knows, diba? Baka borta paglaki ng bagets. Ikaw yung penpal ko? Paano ka nakapasok dito sa kusina? Sino naman tong kulokoy na to, Becky? Siya si Sedi. Ako naman si Nelo. At ito naman si Patrash. San kayo dumaan? Paano kayo nakapasok dito sa kitchen namin? Ikaw si Peter? Oo. Ako ang kutsero at tagalinis ng chimenea dito. At ka naman si Becky. Becky pero may pusong mas malambot pa sa hiwa ng puwet. Ew! Ako naman si Nelo. Mahirap lang ako pero marami akong performances sa kalye. Si Patrash ang palaging bida sa palabas namin. Doon ako kumukuha ng pagkain namin ng lolo Jean ko. Aww, sweet naman. At ako naman si Sedi, ang tagapagmana ng lolo kong Earl of Dorincourt. Mayaman kami. Taga-Amerika talaga ako, kaso pinapunta ako sa... Dude, walang nagtatanong. Nagyayabang ka lang. Grabe kayo kay Sedi. Bakit kayo sumunod sa akin, Sedi at Nelo? Sinama niyo pa si Patrash. Alam niyo bang pwede tayong patayin ni Miss Minching kapag nakita tayo lahat dito sa kusina? Wala lang. Namiss ka lang namin agad. Ay, ibang ganda ng ate Sarah ko. Ayaw ni Mami Divine. Ibang Sara yun, tanga. Ikot-ikot lang tayo eh. Ganito na lang. Peter, dalhin mo sa labas silang tatlo. Hintayin niyo ako doon, maglalaro tayo. Ano lalaruin natin? Bahay-bahayan. Ayaw niyo bang ako ang nanay, tapos si Sedi ang tatay? Sorry, di ako pure vegetarian, Becky. Hindi ako kumakain ng hipon. Grabe siya. O sige na, labas na. Parang nararamdaman kong may nakamasid sa atin. Baka nandiyan si Mr. James at Miss Molly. Labas na, dali na, Peter. Ilabas mo na si Nanelo at si... Sarah! Nasaan ka na? Nagkandara pa sa paglabas ng kusina ang mga maliliit na batang lalaki. Nataranta naman lalo si Becky sa pagnanakaw ng tira-tirang tinapay.
kinakalkal mo dyan sa basket, Becky? Umalis ka na dito. Gory na akla. Naghahanap nga akin ng tirang tinapay. Tom Jones na gutom, chinake. Bet niyo po, lafang tayo, moms. Baka pagalitan tayo ni Miss Molly, Becky. Bakit? Color ko kumban ka, mom, si Sarah. White lady ka ba? Muling naaalala ni Sarah ang pangitain ng kanyang namayapang ama na ginawang Karne Norte at ibinalik sa Select Seminary. Becky, nakita ko si Papa. Truly ba? Waetos, moms? Saan mo siya nakita? Sa labas! Becky! Nakita ko ang papa ko! Siya yun! Alam ko! Aha! Ay, anak ng bakang walang kakang! At sinasabi ko na nga ba? Kayong dalawang nagnanakaw ng mga tirang tinapay ko dito sa kusina. At bakit amoy aso dito? Hindi po, truly, Lian. Walang matabang aso dito kanina na nagngangalang patrash. Wala po. Promise. Wala. Ano to, Becky? Hindi ba tinapay ito? Ha? Miss Minjin! Miss Minjin! Mabilis na dumating sina Miss Minchin at Miss Amelia sa kusina. Anong kaguluhan to, Molly? Miss Minjin, tama pong hinala ko. Sila pong dalawang nagnanakaw ng mga tinapay natin dito sa kusina. Huling-huli ko sila. Wititit ang sabi ng ibon. Wish po totoo yun, Miss Minchin. Hindi po kasama si Miss Sarah sa pangungupit ko ng tinapay. Wish ko pong minating ang gardenia. Ako lang ang mag-isa na nagnenok ng mga fudash. Malakas na sinampal ni Miss Molly ang baklitang si Becky. Halos matanggal ang ulo nito nang bumagsak sa sahig. Patay gutom! Magnanakaw! Becky! Miss Minchin, ako pong nagnakaw ng tinapay, hindi po si Becky. Silang dalawa, Miss Minchin. Kitang-kita ko kanina. Magkakontsaba sila. Actually, may iba pa silang mga kasamang batang lalaki. Pero biglang bumalik sa kusina si Peter upang iligtas ang mga kaibigan niya. Peter, hindi ba't pinalayas na kitang buraot ka? Mabilis na kumuha ng sandok si Miss Minchin at pinaghahampas sa ulo si Peter. Huwag niyo pong saktan si Peter, Miss Minchin. Ako pong magnanakaw. Inaamin ko na. Ma'am Sarah, please. Paghunos dili ka, ate. Mga bata pa sila. Huwag mo silang saktan. Becky, punong-puno na ako sa iyong hampas lupa ka. Lumayas ka. Kunin mo mga damit mo at lumayas ka. Mabilis at galit na kinaladkad ni Miss Minchin si Becky papalabas ng kusina papuntang bakuran. Kasunod nila sila Sarah, Peter, Miss Molly at Miss Amelia. Nasa bakuran ng eskwelahan sila Lavinia, Jessie, Gertrude, Ermengarde at Lottie. Hawak-hawak ni Lavinia si Emily. Gulat na gulat ang mga ito nang makitang mistulang halimaw sa galit si Miss Minchin. Lumayas ka! Mula sa katabing mansyon ay nagulat sila Ramdas, Mang Kita
Donald at Mr. Carmichael sa nangyayari sa harapan ng seminaryo ni Miss Minchin. Natulala si Janet habang inaalagaan ang may sakit na si Mr. Carrisford. Sumilip naman si Donald sa itaas ng bakod at nakiusyoso. Mabilis na niyakap ni Sarah si Becky nang akmang tatadyakan ni Miss Minchin ito sa tiyan. Tama na po, Miss Minchin! Maawa po kayo kay Becky! Ate! Tama na! Palayasin ninyo, Miss Minchin! Salot sa eskwela ang mga bakla! Lumayas ka ngayon din, Becky! Paskong-pasko ginagancho ninyo ako! Bitiwan mo siya, Sarah! Lumayas kang bakla ka! Salot ka sa eskwela ko! Miss Minchin, tama na po. Hindi po salot ng mga bakla. At bakit ka sumasabat sa gulong to? Kinakampihan mo yung baklang si Becky? Mababait po ang mga bakla, Miss Minchin. Sila po ang bumuhay sa akin nung pinalayas ninyo ako dito sa eskwelahan ninyo. Ang mga baklang parlor po ang nagbigay sa akin ng libreng tinapay, damit at mainit na bahay na matitirhan. Sabi nga po ng isang kanta, mga tambay lang kami, sawa sa babae. May mga babaeng manloloko, pinipirahan lang kami. Kaya ngayon bakla na lang ang aming iibigin. Masarap pagmahal ang bakla, ukay sarap damhin. Kaya pala pink ang medyas mo, Peter. May tendency. Latiguhin ang mga immoral na batang ito. Nasaan ang mga karne norte na gawa sa laman ng aking ama? Natigilan ang mag-asawang Mr. James at Miss Molly. Anong malay ko sa giniling na bangkay ng ama mo? Inubos ni Mr. James ang lahat ng karne norte na gawa sa tao. Kitang-kita ko. Gabi-gabi kong pinapanood si Mr. James na pinapalaman sa matigas na pandisalang kinorn beef kong ama. May narinig kayo sa akin? What are you implying, witch? Tumahimik ka dyan, Lavinia, kung ayaw mong gawin kong minudo yung caps mo. Ew, watch your words. May mga batang nakikinig. BS kayong lahat! Lalo ka na, Mr. James. Kinain mo ang corned beef kong ama. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang papa ko? Ha? Alam mo? Hindi mo alam. Kasi tinain mo na yung karne ng ama ko. Kaya nakikiusap ako. Para quits na lang tayo dito. Ako na lang ang parusahan ninyo, Miss Minchin. Kahit na anong parusa tatanggapin ko, huwag niyo lang pong palayasin si Becky. Kahit huwag na po akong kumain ng 1 linggo, 1 buwan, 1 taon. Maawa kayo! Maawa ka, ate! Huwag kang makialam. Isa ka pang walang silbi sa buhay ko. Biglang naglakad papunta sa gitna ng eksena si Lavinia, bit-bit ang nakakatakot na manikang si Emily. Look at your poor mother, Emily. Look at your desperate mother. Such a bad mama. Magnanakaw. Ikaw ang bad, Lavinia. Akin na yan. Ibalik mo si Emily kay Mama Sarah. Emily? Bakit nasa iyong manika ko? Mula sa kung saan ay biglang sumulpot ang pulubing nababalot ng basahan. Hindi ito makapasok sa gate ng eskwelahan, kaya pilit nitong inilusot ang mga braso at kamay sa siwang ng tarangkahan. Sumigaw ito. Ibalik mo sa akin ang manika ko! Ang pulubi! Layuan mo ako! Pulubi? Sinong pulubi ang tinutukoy mo?
Natigilan ang lahat at napatitig kay Sarah. Nakaturo pa rin si Sarah sa gate, pero wala silang nakikita kundi mga butil ng niebe na pumapatak mula sa langit. Si Sarah lang ang nakakakita sa pulubi. Takot na takot si Sarah. Baliw ka na ba, Sarah? Sinong pulubi ang sinasabi mo? Girl, wala namang tao sa labas ng gate. Am I right, my friend? Yeah, you're right. At sino ka naman? Oh, I forgot to introduce you to my newest sidekick and best friend. Ang babaeng takot sa ibang kulay maliban sa itim. Kilala ko siya! Ako rin! Mama Sarah, siya si Tuesday! Tuesday? Mali, Lottie. You're wrong, stupid kid. Okay, I'll give you a clue. Pangalan ng araw sa isang linggo ang name niya. Siya nga si Tuesday! Mali. Malapit na sa Tuesday. Tuesday, tapos ano? Tuesday Vargas! Bobo mo talaga, Ermengarde. Wednesday. Wednesday? I am Wednesday Adams Apple. Nagbebenta ako ng Mac Pro at iPhone 14 Pro Max. Look, my dear Wednesday. Kadarating mo pa lang sa select seminary pero ito na agad ang dinatnan mo. Poor Sarah. She lost her dad and now she's going to lose you, Emily. Akin na to. Itatapon ko to sa basurahan. Mabilis na sinabunutan ni Lavinia ang manika at iwinasiwas ito sa ere na parang basahan. Bakit mo kinuha si Emily sa kwarto niya? Ibalik mo si Emily kay Mama Sarah! Chill. Manika lang yan. Duh. You bastard! Lavinia, stop that! Mabilis na inawat ni Sarah ang nagwawalang si Lottie at agad niyang hinarap si Lavinia. Lavinia! Gutom ka na ba sa pagtatalop ng patatas? Kaya pati tirang tinapay ninanakaw mo? Magnanakaw. Pumasok ka na lang sa kusina at ipagluto mo kami ng BFF kong si Wednesday ng shake-shake fries with hot fudge. Ikaw ang magnanakaw. Bakit nasa iyo si Annabelle? Kinukuha mo ang hindi sa'yo. Nakakajokot! Ano yan? Biglang nagubad ng kanyang basahang roba ang pulubi at tumambad kay Sarah ang tunay nitong anyo. Kulukulubot ang hubad nitong katawan. Isa itong matandang babae na mahaba ang puting buhok. Abot hanggang talampakan. Mahahaba ang mga daliri nito sa kamay at paa. Kulay asul ang mga mahahaba nitong kuko. Nahintakutan si Sarah. Sumenyas ang nakahubad na pulubi at maya-maya pa ay namilipit si Lavinia. Nagkabali-bali ang mga braso nito. Lumagotok ang mga buto hanggang sa mabitawan niya si Emily. What's happening to Lavinia? Hanggat hindi ninyo binabalik sa akin ang manika ko, hindi ko kayo patatahimigin! At biglang naglahong parang usok ang pulubi. Miss Minchin! My arm! Oh my God! Look what Sarah did to me! No! Tama na! Hampas lupa kang bakla ka! Pagbibigyan kita ngayon dahil araw ng Pasko. Pero sa oras na ulitin mo yung pagnanakaw mo, Becky, lalayas kang putol ang mga kamay. At ikaw, Sarah Crew, umakyat ka sa silid mo ngayon din. Huwag palamunin ang basahan na ito. Umalis kayong lahat sa paningin ko!
Mabilis na umakyat sina Sarah at Becky sa kani-kanilang silid sa attic. Isinugod ni Miss Amelia sa ospital si Lavinia para ipagamot ang bali-bali nitong braso. Sumama si Wednesday para sumuporta. Napatingin si Miss Minchin sa kalapit na mansyon ni Mr. Carmichael. May nakita siyang malaking aso na tila galit na galit. Si Patrash ang aso. Merry Christmas, Miss Minchin! Merry Christmas, Mr. Carmichael. Nagagalak ako at nakalipat na kayo sa bakanting mansyon na yan. Have a happy Christmas. Nang gabing yun, nakaupo sa wheelchair si Mr. Carrisford nang lunurin ito ng sangkatutak na pag-aalala sa batang hindi niya naman kilala. Si Sarah. Katabi niya si Mr. Carmichael at Ramdas. Sa isang banda, nag-uusap naman sina Janet at Donald. Naglalaro sa isang sulok si Mankita, ang batang unggoy. Magkaibigan kaming matalik ni Ralph Cruz simula pagkabata. Matagal kaming hindi nagkita simula na magkahiwalay kami nung bata pa. Dumating ako sa India, nagkita kami. Plinano namin ang pagbubukas ng minahan ng diamante. Pero anong ginawa ko, Carmichael? Sabihin mo, itinakbo ko ang salapi niya. At nabalitaan ko na lamang na pumasok siya sa corned beef business. Hindi ka nakapag-isip ng tama noong mga panahon niyon dahil nagkaroon ka ng sakit sa utak, Mr. Carrisford. Natatandaan mo, nagka-brain fever ka. Isang malalang nervous breakdown. Dinala ka nila sa ospital at doon ka nagpagaling. Pagkatapos ng 2 araw, nabalitaan mo na lamang na pumanaw na si Captain Ralph Crew at naging isa itong Karne Norte. Anong nangyari sa iyong paghahanap, Carmichael? Hindi matagumpay ang aking paglalakbay, Mr. Carrisford. Nagtungo ko sa Paris ngunit ibang bata ang aking nakita. Hindi Crew ang apelido niya kundi Carew. Bakit nga ba sa Paris ako kailangan maghanap, Mr. Carrisford? Dahil French ang ina ng bata. Sa ngayon sa kwento ni Ralph Crew nung siya'y nabubuhay pa. Hiniling daw ng ina ng bata na pag-aralin ng anak sa Pransya. Malubang iyong karamdaman. Dapat magpahinga ka na, Mr. Carrisford. Baka lumala pa ang iyong brain fever. Matulog ka na. Kaibigan ko matalik si Ralph Crew mula pagkabata. Namatay siyang iniisip na isa akong magnanakaw. Namatay siyang nangungulila sa kanyang anak. Kung alam ko lang ang buong pangalan ng bata. Bilang abogado mo, ginagawa ko ang lahat. Ipagpamanin niyo po. Ngunit kailangan niyo na pong magpahinga, Mr. Crispon. Ramdas, hanapin niyo ang anak ni Ralph Crew. Hanapin niyo ngayon na. Hindi yung panayang luto mo ng chicken curry dyan. Ang lakas tuloy ng putok mo. Ganyan po talaga ang amoy ni Ramdas. Once a month lang kasi kumaligo. Ilamos pa. Huwag kayong mag-alala. Susuyurin ko ang lahat ng eskwela. Hahanapin ko sa lahat ng seminaryo sa Inglaterra. Hanapin niyo ang anak ni Ralph Crew. Hanapin niyo siya. Nang gabing yun, mga 12:00 ng hating gabi, nag-aabang si Sarah sa kusina. Nahuli niya si Mr. James na may dalang huling lata ng corned beef. Masarap ba, Mr. James? Huh? Sarah, anong... Gusto kong malaman kung masarap ang papa ko. Kaso hindi ko pwedeng kainin ang sarili kong laman.
Binuksan ni Sarah ang pintuan sa kusina at biglang pumasok si Patrash sa loob ng mansyon. Pinagngangasab ni Patrash ang mukha, leeg, mga kamay at braso, pati na rin ang mga paa at binti ni Mr. James. Tinitigan lang ni Sarah kung paano kainin ng asong si Patrash si Mr. James. Naubos ng aso ang kawawang matanda. Nabusog ka ba, Patrash? Gusto mo ba ng tubig, Patrash? Maraming tubig sa mga kwarto ng mga dati kong kaklase dito. Akyat ka na sa taas. Sige na, Nelo. Ipakagat mo kay Patrash lahat ng mga masasamang bata sa select seminary na to. Okay, Patrash, halika na, dali! Lumipas pa ang ilang buwan at hindi napawi ang bulong-bulungan na may isang milyonaryong Ginoo mula sa India ang lumipat sa kalapit na mansyon ng eskwelahan. Nabuhay ang pag-asa ni Sarah na magkaroon ng kaibigan mula sa kalapit na bintana sa atik ng kabilang mansyon. Isang araw, magsasampay sana ng panty niya si Sarah sa bintana ng atik nang magulat siyang may isang unggoy ang biglang humablot sa panty niya at tinangay ito. Napilitan si Sarah na lumabas sa bintana para habulin ang kaisa-isahan niyang panty. Ay, ang panty ko! Hoy, hayop kang unggoy ka! Panty ko yan! Magandang araw sa'yo. Namaste ka niya. Ang pangalan ko ay Ramdas, mula sa India. Itong unggoy na kasama ko ay pagpamaninin niyo. Malikot na, maharot pa. Pangalan niya ay Mangkita. Ito ng panty mo. Nagagalak akong kayo'y makilala. Pagsabihan mo yung unggoy mo na huwag magnanakaw ng panty. Masama yun. Sige, paalam. Namaste. Namaskara sa inyong dalawa. Marunong ka magsalita ng hindi? Oo naman. Wow! Isinilang at lumaki ako sa India at maagang natutunan ng inyong kultura. Anong sarap na mabalikan ang dating kinagisnan. Ngayon ang mundo ko ay isang dipang kulungan. Sinilip ni Ramdas ang silid tulugan ni Sarah. Pumasok ito sa loob ng silid kasama ang unggoy. Maya-maya pa ay nagsalita ng ibang lengguwahe ang Indiano. Warung pakhewat niyet van huis. Kento di wartel van alis kaos. Sonde! Bakit mo kinukuha ang hindi sa'yo? Alam mo ba ang ugat ng lahat ng kaduluhan? Kasalanan! Ang anumang hindi sa'yo, ibalik mo sa totoong mayari! Masamang magnakaw. May takot ka ba sa Diyos ninyo? O wala? Ibalik mo sa akin si Alabal! Ramdas? Biglang humarap si Ramdas at napatili si Sarah sa itsura nito. Wednesday? Ikaw ba yan? Ngumisi lang si Wednesday. Lavinia said, I should kill you immediately. I am here para patayin ka. Nagsaan yung paniki ito at lumipad ito papalabas ng bintana para kagatin sa leeg si Sarah. Napasigaw si Sarah sa sobrang gulat. Nawalan siya ng balanse at mula sa pinakataas na parte ng select seminary mula sa atik ay bumulusok pababa si Sarah na parang itinapon na unan at lumagapak ito sa semento sa pinakaibaba.
saktong-sakto sa paglabas ni Becky mula sa kusina para magtapon ng basura. Napasigaw ang bakla nang makita ang basag na mukha ni Sarah. Durog ang bungo at patay na. Ma'am Sarah? Napatingala si Becky sa atik at kitang-kita niya ang nakaitim na si Wednesday Adams Apple. Mabilis na pinulsuhan ni Becky si Sarah at bigla itong napahagulgol ng maramdamang wala na agad itong pulso. Sarah! Ma'am, si Sarah! Sutay na si Sarah! Tulong! Tulungan niyo ako! Sutay na si Sarah! Shotay? Sinong nategi, Becky? Sarah? Papapi! Papapi! Sutay na si Ma'am si Sarah! Sinong gumawa nito kay Sarah? At tuluyang kumalat ang malapot na dugo ni Sarah sa buong semento na nababalutan ng manipis na niyebe. Napahagulgol na lamang si Becky at natulala si Peter. Patay na si Sarah. Ang munting prinsesang pinakamamahal niya. Sinong patay? Huh? Saan tayo dadalhin ng kwentong ito? Buhay nga bang talaga si Sarah? Paano nangyari ito? Mabawi niya pa kaya si Emily mula kay Wednesday Adams Apple? Ang lahat ng kasagutan ay malalaman natin sa huling kabanata ng Princess Sarah, ang munting mangkukulam. Pinapasalamatan ng kwentong takipsilim ang lahat ng walang sawang nakikinig at sumusuporta. Dahil dyan, dadako tayo sa paborito nating shoutout portion. Shoutout para kay Aiza Lejano, Grace Habagat from Dubai, Maria Analinda Bulanos, Mayumi Makisig, Dara Navi, Marilyn Camanero, Rose Day Zalun from Isabela Province, Francis Bell, Prince Frank, Helen Galia. Magbasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay Marilyn Camanero at Mary Christine Castro. Sabi ni Marilyn, salamat sa araw-araw na upload, pati na rin sa Sitio Bangungot every night. Lagi akong nakaabang. Sakto kasi ang oras sa pagtulog ng tanghali at gabi. Sabi din ni Mary Christine Castro, inaabangan ko po talaga kayo kapag may bagong upload. Kasi ang ganda talaga pakinggan ng mga boses nyo o narration. With feelings at buhay na buhay. Sana ma-shoutout nyo ko from Davao City. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyong kalilimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, sa bumubuo ng kwentong takipsilim at Sitio Bangungot, ito ang inyong lingkod, Jug Kamat, na nagpapasalamat.